Si Bernard, isang black ay masigasig na naglilinis ng sapatos, ngunit mapapansin na sinadya niyang pumwesto sa harap ng bangko para ang mga kliyente niya ay puro mayayamang puti. Hindi siya interesado sa maliit na kita mula sa paglilinis ng sapatos. Sa halip, nagtatrabaho siya ng mabagal upang marinig ang mga sikreto tungkol sa pera na pinag-uusapan ng mga puti habang naghihintay. Kapag umalis na sila, isinusulat ng batang lalaki ang lahat ng narinig niya sa isang kwaderno. Ang tunay niyang hangarin ay makuha ang mahalagang kaalaman tungkol sa pananalapi na naririnig niya mula sa kanila. Mula pagkabata, alam na niya na ang pangarap niya sa buong buhay ay maging isang banker. Taong 1939 noon sa Texas, isang lugar kung saan ang mga black ay lubos na inaapi dahil sa diskriminasyon. Malungkot na sinabi ng kanyang ama na imposibleng matupad ang pangarap niya, pero ang mga mata ni Bernard ay puno ng determinasyon. Laban sa lahat ng balakid, makalipas ang 15 taon, lumipat si Bernard sa Los Angeles kasama ang kanyang asawang si Eunice at ang kanilang anak. Ang diskriminasyon dito ay hindi kasing tindi tulad sa kanilang bayan, kaya napagpasyahan niyang magsimula ng negosyo rito. Ang pamilya nilang tatlo ay kinailangang tumira sa isang sira-sirang kwarto na pagmamay-ari ng isang kamag-anak. Gayunpaman, ipinangako ni Bernard sa kanyang asawa na lilipat din sila kaagad. Nagsimula siya bilang isang real estate agent at naghanap ng mga bahay na ibinebenta sa buong lungsod. Sa matalas na pagmamasid, natuklasan niya na ang komunidad ng mga black sa Los Angeles ay masyadong masikip habang maraming bakanteng bahay sa komunidad ng mga puti. Ang mga black ay may pangangailangan sa pagrenta ng bahay at may kakayahang magbayad, ngunit walang merkado. Napagtanto ni Bernard na ito ay isang mahusay na oportunidad para sa real estate speculation at pagrenta. Nakakita siya ng isang apartment na pagmamay-ari ng puti na may mga damo na tumutubo sa harap ng pintuan, halatang hindi ito nasa magandang kondisyon. Gayunpaman, nakita niya ang kagandahan ng lokasyon ng bahay, malapit sa komunidad ng mga black. Lumapit siya sa may-ari at sinabi, ang kalahati lang ng apartment ang narentahan. Bakit hindi mo na lang ibenta sa akin? Bibigyan kita ng $30,000 ngayon at magdadagdag pa ako ng $5,000 kapag naiparenta ko na ang lahat ng kwarto. Bagamat humanga ang may-ari sa ideya ni Bernard, ayaw niyang sumugal sa negosyo. Naunawaan naman ito ni Bernard, pero bago umalis, bigla niyang napansin ang kalendaryo ng may-ari na bigay ng isang lokal na manager ng bangko. Dahil dito, may pumasok na ideya sa isip niya. Nagpaalam siya sa may-ari at dumiretso sa bangko, kung saan hinanap niya ang manager na nagbigay ng kalendaryo. Ang sekretarya ng manager, na may diskriminasyon laban sa mga black, ay tumangging ipakilala siya sa manager. Naghintay siya ng ilang oras sa pintuan ng bangko at nang lumabas ang manager, agad niya itong hinarang. Sinabi niya, kilala ko ang isa sa mga importanteng kliyente niyo. At sigurado akong kikita siya ng maganda sa negosyo ko, kaya umaasa akong mapagbibigyan niyo ako para sa isang loan. Ngunit tinanggihan siya ng manager nang hindi man lang nag-isip. Kinagabihan, nakatanggap si Bernard ng tawag mula sa may-ari. Tinanong siya ng may-ari, ginamit mo ba ang pangalan ko para subukang makakuha ng loan? Wala nang magawa si Bernard kundi humingi ng paumanhin. Sa hindi inaasahan, hindi siya sinisi ng may-ari, sa halip, hinangaan nito ang paniniwala ni Bernard na hindi siya susuko hanggat hindi niya natutupad ang kanyang layunin. Nagpasya ang may-ari na garantiyahan ng loan para sa kanya, kaya nakuha ni Bernard ang kanyang unang loan mula sa bangko at nabili ang ari-arian. Isang matandang puting babae ang kararating lamang mula sa pamimili nang makita niya ang isang black na lalaki sa harap ng kanyang pintuan. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa matalim na boses. Sumagot ng kalmado si Bernard, inaayos ko ang gusali ng apartment. Ang matanda, na may masungit na mukha, ay nagsabi, ang mga manggagawa tulad mo ay dapat maging maingat. Sumagot si Bernard, huwag kang mag-alala. Akin ang gusaling ito at siguradong aalagaan ko ito ng mabuti. Walang masabi, umuwi ng galit ang matanda pero dumating kaagad ang mga pulis. Sinabi nila kay Bernard na may tumawag na matandang babae sa kanila at tinanong siya kung nagkunwari ba siyang may-ari at sumagot ng taliwa sa kanya. Sa hindi inaasahan, inilabas ni Bernard ang kopya ng sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa. Napag-alaman na inasahan na niya ang ganitong problema kaya't naghanda siya ng maaga. Napagtanto ng mga pulis na tunay ng pagmamay-ari niya ang bahay, kaya't umalis na sila ng galit. Kinagabihan, bumalik si Bernard sa gusali ng apartment. Nakita siya ng matandang babae sa pintuan at agad siyang pinaalis dahil hindi pa oras para mag-renovate. Kalma namang sumagot si Bernard, hindi ako manggagawa ng renovation. Ako ang may-ari. Nanlumo ang matandang babae at makalipas ang ilang araw, umalis siya ng galit dahil ayaw niyang tumira sa parehong gusali kasama ang mga black. Pagkaalis ng matandang babae, pinaupahan agad ni Bernard ang kanyang apartment sa isang black na nangungupahan.
Tulad ng inaasahan niya, malaki ang merkado para sa mga black na nangangailangan ng paupahan. Napuno agad ang gusali at ibinigay ni Bernard ang napagkasunduang karagdagang bayad sa dating may-ari. Ang dating may-ari ay labis na humanga kay Bernard at nag-alok na makipagsosyo sa negosyo sa kanya. Si Bernard ang pumipili ng mga ari-arian, nagkakalkula ng kita, at ang dating may-ari naman ang nakikipagkasundo at lumalagda ng mga kontrata kasama siya. Hindi nalalaman ng mga puti na nakikipagnegosyo pala sila sa isang black. Ang kita ay hati sa pagitan ni Bernard at ng kanyang kasosyo. Maayos ang kanilang kooperasyon at kumita sila ng malaking halaga. Di nagtagal, inilipat ni Bernard ang kanyang pamilya mula sa apartment patungo sa isang mansyon, nagbibigay ng masayang buhay para sa kanyang mahal na pamilya. Epektibo ang kanyang paraan para magtagumpay. Hindi siya gumaganti sa mga nagdidiskrimina sa kanya. Sa halip, nilalaro niya ang mga patakaran ng makatuwiran, ekonomikal, at lagi lamang nakatuon kung paano siya kikita. Gayunpaman, ang buhay ay hindi laging maayos at maaaring magkaroon ng hamon anumang oras. Ang dating may-ari na kasosyo ni Bernard ay matanda at mahina na at bigla itong namatay makalipas ang ilang taon. Ang kanyang bahagi sa kumpanya ay minana ng kanyang asawa, isang babaeng lubos na nagdidiskrimina laban sa mga black at tumangging makipagtulungan kay Bernard. Sa mapanuyang tono, inalok niya si Bernard na bilhin ang kanyang parte sa kumpanya sa napakababang halaga at kung tatanggihan niya ito, tinakot siyang idedemanda. Sa panahong iyon, kapag ang puti at black ay nagkakaso, halos palaging may pagkiling ang hukom laban sa black. Hindi matanggap ni Bernard ang ganitong hindi makatarungang pagtrato, kaya't nagpasya siyang dalhin ang kaso sa korte. Upang palakasin ang kanyang kaso, kailangan niya ng isang tao na magpapatunay ng kanyang kooperatibong relasyon sa dating may-ari. Naalala niya ang manager ng bangko, ngunit nalaman niyang nakipagsabuatan na ito sa balo at iniiwasan na siya nito. Sa labis na pagkadismaya, tumayo si Bernard sa loob ng bangko at pinagmasdan ang paligid. Ang malinis at maayos na gusali ng bangko ay sumisimbolo sa sistematikong diskriminasyon na makikita kahit saan. Dahil lamang sa kulay ng kanyang balat, madalas siyang nilalait kapag pumapasok siya sa isang bangko. Habang iniisip ito, unti-unting nabubuo ang isang matapang na plano sa isipan ni Bernard. Ang gusali ay may 4 na bangko at bawat isa sa kanila ay isinara ang kanilang pintuan para sa kanya. Bibilhin ko ang gusaling ito at tignan natin kung sino pa ang mangangahas na magdiskrimina sa akin, matatag niyang ipinangako sa sarili. Ibinahagi ni Bernard ang kanyang plano kay Joe, isa pang black na real estate developer sa Los Angeles. Sa simula, inakala ni Joe na nawawala na sa katinuan si Bernard dahil napakataas ng presyo ng lupa ng gusaling iyon at wala pang black na nakabili ng lupa sa downtown LA. Ngunit matapos ang masusing talakayan, napagtanto ni Joe na hindi delusyonal si Bernard kundi isang maingat at makatuwirang tao. Ipinaliwanag ni Bernard na ang pagmamay-ari ng gusali ay nangangahulugan na ang mga bangko sa loob nito ay kailangang maglingkod sa kanya. Hindi na nila maaaring tanggihan ang kanyang mga loan at magkakaroon siya ng access sa mga trend sa real estate na magpapadali sa kanyang negosyo. Bagamat may pag-aalinlangan sa simula, pumayag si Joe na makipagsosyo kay Bernard. Gayunpaman, hindi pa rin sila maaaring direktang makipagnegosasyon sa mga puti, kaya't kailangan nila ng isang puting tagapamagitan. Mayroon nang nasa isip si Bernard, si Matt, isang tapat ngunit baguhang lalaki na tumutulong sa kanya sa mga renovation. Sinimulan ni Bernard at Joe na sanay ng husto si Matt, tinuturuan siya ng golf, asal ng mataas na lipunan, lohikal na pag-isip, at mga estratehiya sa real estate. Hindi binigo ni Matt ang kanilang mga inaasahan at mabilis siyang naging bihasa. Habang naglalaro ng golf, pinahangan niya sila sa kanyang kakayahang magkalkula ng mga halaga ng real estate na parang isang batikang negosyante. Sa pamamagitan ng isang maingat na isinagawang plano, nakilala ni Matt ang may-ari ng gusali ng bangko sa isang golf club. Maganda ang naging daloy ng usapan at nakuha ni Matt ang pagkakataong bilhin ang gusali. Gayunpaman, hindi sigurado si Matt kung paano haharapin ang negosasyon. Pumasok si Bernard upang ihanda si Matt sa bawat detalye. Sinuri niya ang vacancy rate ng gusali, mga gastos sa operasyon, at taunang kita. Gamit ang eksaktong mga numero, hinarap ni Matt ang may-ari. Kahit gaano pa subukang palakihin ng may-ari ang halaga ng ari-arian, laging nauuna si Matt sa mga argumento na ikinagulat ng lahat dahil sa kanyang eksaktong sagot. Sa huli, nakuha ni Bernard ang gusali na orihinal na presyong mahigit sa 2 milyon sa halagang 1.5 milyon lamang. Mula sa puntong iyon, tuwing pumapasok o lumalabas si Bernard sa gusali, lumalapit ang mga presidente ng bawat bangko upang makipagkamay sa kanya. Pati na ang maliit na manager na dati nagpapahirap sa kanya ay napilitang kilalanin siya. Sa tulong ng industriya ng banking, mabilis na lumago ang mga karera ni Bernard at Joe sa real estate.
Binuwag nila ang mahigpit na racial zoning ng Los Angeles na nagbigay daan sa maraming bago at may pag-asang black na pamilya na lumipat sa mga puting komunidad. Noong 1963, makalipas ang ilang taon, bumalik si Bernard sa Texas kasama ang kanyang pamilya upang bisitahin ang kanyang ama na si Britton. Habang kumakain ng hapunan, ipinahayag ng kanyang ama ang kanyang pagmamalaki sa mga nagawa at nakamit ni Bernard sa buhay. Kinabukasan, naglakad-lakad si Bernard kasama ang kanyang anak sa paligid ng bayan. Sila ay napadpad sa harap ng bangko kung saan siya naglilinis ng sapatos noong kabataan niya. Nakita din nila ang isang batang lalaki na ginagawa ang katulad ng ginawa niya. Gayunpaman, ang batang ito ay naglilinis lamang ng sapatos ng mga puti. Ang maliit na insidenteng ito ay labis na tumimo sa puso ni Bernard, ginigising ang kanyang pakiramdam ng responsibilidad para sa kanyang komunidad. Napagpasyahan niyang kailangang baguhin ang kasalukuyang kalagayan at tulungan ang black community sa kanyang bayan na magkaroon ng mas maayos na tirahan. Dahil dito, binisita ni Bernard si Joe at sinabi, "Dapat nating bilhin ang Mainland Bank sa Texas." Sa simula, inakala ni Joe na nababaliw si Bernard dahil sa matinding rasismo sa Texas, ngunit naglahad si Bernard ng mga makatuwirang dahilan para sa pagbili. Sa huli, pumayag si Joe na suportahan siya. Muli nilang kinuha si Matt bilang kanilang tagapamagitan. Magkakasama nilang hinarap ang may-ari ng bangko, si Robert Florence Sr., at ang kanyang anak na si Robert Florence Jr. upang makipagnegosasyon. Sa kabila ng mga pagdududa ni Florence Jr., ibinenta ng kanyang ama ang bangko kina Matt at sa kanyang mga kasosyo. Sa pagkuha nila ng Mainland Bank, sinimulan ni Bernard na tulungan ang mga African American sa lugar na makakuha ng mga loan, binibigyan sila ng pagkakataon para sa patas na pabahay at pinansyal na katatagan. Gayunpaman, nagbago ang takbo ng mga pangyayari nang magsimulang imbestigahan ni Florence Jr. ang mga loan na inaprubahan ng bangko. Hinarap niya sina Bernard at Joe, binantaan sila gamit ang isang liham mula sa Treasury Department at inianunsyo ang isang inspeksyon sa loob ng isang buwan. Sa harap ng hamong ito, nag-usap sina Bernard at Joe tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Sa nalalapit na inspeksyon, iminungkahi ni Matt ang isang mapanganib na plano, bumili ng isa pang bangko at ilipat ang mga problematikong loan mula sa Mainland Bank patungo sa bagong bangko. Nag-alinlangan si Bernard, batid ang mga panganib na kaakibat nito, ngunit sa huli, sumang-ayon siya sa ideya. Natukoy nila ang isang naghihikahos na institusyon, ang Bank of Marlin, bilang kanilang target. Iginiit ni Matt na siya ang dapat mangasiwa ng operasyon ng bagong bangko, ngunit hindi mapalagay si Bernard na iwan siya sa pamamahala. Upang matiyak na mananatiling maayos ang lahat, nagpasya si Bernard na si Eunice ang magbabantay ng malapitan sa mga kilos ni Matt. Kinabukasan, sinimulan ni Matt ang negosasyon sa mga may-ari ng Bank of Marlin. Tulad ng dati, maingat na inihanda ni Bernard ang lahat ng kinakailangang detalye sa pananalapi. Tinitiyak na may eksaktong datos si Matt upang masagot ang anumang tanong sa panahon ng kasunduan. Matapos ang maayos na negosasyon, nakuha nila ang bangko at sinimulang ilipat ang mga problematikong loan mula sa Mainland Bank patungo sa Bank of Marlin. Gayunpaman, nagsimula ang problema. Ang mga kliyente ng Mainland Bank ay sabay-sabay na nag-withdraw ng kanilang pera, na udyok ng mga paninira na ikinalat ni Florence Jr. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating ang isang Federal Bank Examiner sa Bank of Marlin upang masusing suriin ang mga operasyon nito. Si Bernard, nagbalakayo bilang janitor, ay sinubukang obserbahan ang pagsusuri ngunit nahirapan siyang makialam. Natuklasan ng examiner ang mga kakulangan sa ilang loan, inilalagay sa panganib ang bagong bangko. Di nagtagal, natuklasan nina Bernard at Joe na si Florence Jr. ang nasa likod ng kaguluhan. Siya ang nagpasok ng mga problematikong loan sa pamamagitan ng isang abogado na inirekomenda kay Matt noong minadali ang pagbili ng bangko. Galit na galit at pakiramdam na naipagkanulo, hinarap nina Bernard at Joe si Matt na umamin na nilaktawan niya ang mahahalagang hakbang sa proseso at nagtiwala sa mga maling tao. Ang pinsala ay nagawa na at inihahanda na ng Federal Bank Examiners ang pag-revoke ng lisensya ng Mainland Bank upang mag-operate. Habang palabas ng gusali sina Bernard at Joe, inaresto sila ng mga otoridad dahil sa umano'y maling paggamit ng pananalapi. Sa kabila ng pagsisikap ni Bernard na ipagtanggol ang kanilang mga aksyon bilang paraan upang lumikha ng pagkakapantay-pantay sa pabahay at banking, nadala sila sa agos ng politika ng lahi. Naging pampublikong palabas ang paglilitis at ipinaalam ng kanilang abogado na ang kaso ay lubos na naapektuhan ng pagkiling sa lahi. Samantala, si Matt, desperado na iligtas ang sarili, ay nakipagkasundo kay Senator Mullen. Pumayag siyang tumestigo laban kina Bernard at Joe kapalit ng immunity. Sa kabila ng kanyang panloob na laban, tumestigo si Matt sa pagdinig sa Senado na inilalarawan ang kanyang dating mga kasosyo sa negatibong paraan. Kasunod nito, inalok si Bernard ng isang kasunduan ni Senator Mullen, kumpirmahin ang testimonya ni Matt kapalit ng immunity o harapin ang pagkakakulong.
Tumanggi si Bernard na ipagkanulo ang kanyang mga prinsipyo, sa halip ay ginamit ang plataporma upang magbigay ng makapangyarihang talumpati tungkol sa diskriminasyon sa lahi at sistematikong kawalan ng katarungan. Ang resulta ay napakasakit. Nawalan ng kayamanan sina Bernard at Joe at nahatulan ng pagkakakulong sa federal na bilangguan, habang nakuha ni Florence Jr. ang Mainland Bank sa napakababang halaga kumpara sa orihinal nitong presyo. Si Matt, sa kabila ng kanyang pagtataksil, ay tuluyang nakaligtas sa anumang legal na parusa. Pagkalipas ng ilang taon, pinalaya sina Bernard at Joe mula sa bilangguan. Napansin ni Eunice na, sa kabila ng kanilang mga nawala, mukhang kontento ang dalawa. Tinanong niya si Bernard, at ibinunyag nito ang isang nakakagulat na lihim. Noong gabi bago tumestigo si Matt, tumawag ito kay Bernard upang humingi ng tawad. Pinatawad siya ni Bernard ngunit humiling ng isang pabor. Bago maagaw ng gobyerno ang kanilang mga ari-arian, tinulungan sila ni Matt na ilipat ang ilang ari-arian sa ligtas na pagmamay-ari. Lumabas na sina Bernard at Joe ay may-ari pa rin ng dalawang magkatabing mansyon sa Bahamas. Ang mga ari-ariang ito, na nainatan mula sa pagkumpiska, ang naging kanilang kanlungan. Nagtapos ang kwento sa revelasyon na ang gawain ni Bernard at Joe sa real estate at banking ay naging pundasyon para sa pagbuwag ng segregation sa pabahay sa Los Angeles. Ang kanilang mga pagsisikap, bagamat sinalubong ng matinding pagtutol, ay naging mahalaga sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay at oportunidad para sa mga black na komunidad. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapanapanabik na buod ng mga pelikula. I-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming susunod na upload. Hanggang sa muli, manatiling kahanga-hanga at magkita tayo sa susunod na recap.